Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kabayan, matindi to. Lagot na, di panunumpa ni BP Sara nag-trigger sa impeachment. Nako, Erwin Tulfo, BP Sara umalma. Patungkol po riyan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Malacanang Watch 2024. Yan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, nagbalik na sila. Nagulat ang lahat sa balitang ito. Nako. Kasi nga po mga kabayan, no? This administration mayroon pong mga nakalaya, no? Mga pinalaya or nakalaya na mga drug lords. Yan, Tapos, babalitaan natin na tatakbo pala sila sa politika. Nako, maya-maya lang mga kabayan ay i-share ko po sa inyo ang balitang yan. At eto pa, bukod po dyan sa di panunumpa, hindi pag-take oath, no, ni BP Sara na nag-trigger di umano for impeachment, ay nako, may isang kalbong dilawan na nagsabi rin, no, na malaki ang posibilidad na maghain sila ng impeachment. Kaya naghain na nga yung isa niyang kasama, no? Kasamahan po ito ni Trillanes sa Magdalo. Baka kilala niyo na itong kalbong ito. Mamaya i-share din po natin yan at bigyan natin ng konting opinion. At ito na, mukhang yung line up, yung senatorial line up, no, ng administrasyon ni PBBM napahiya sa isang netizen. Nako, yan mga kabayan, simulan na po natin. Dito natin unahin kay Dilima. Tingnan nyo, si dating nakakulong Laila Dilima, ano ang tatakbuhan niya ngayon? Ito, mula mismo sa kanya ito, wala nang atrasan, tuloy-tuloy na ang laban. Nako, in all humility and conviction, I accepted today the nomination as a lead nominee of the party list Mamamayang Liberal, nako, the sectoral wing of the Liberal Party for next year's election. Yan mga kabayan, mukhang tatakbo. Si Dilima bilang representative, no, ng mamamayang liberal. Nako, anong masasabi niyo diyan? At eto na nga, ito po talaga yung nakakagulat mga kabayan, dahil hindi lang po si Dilima ang nakulong nang dahil po sa droga ang tatakbo bilang isang politiko. Ito mga kabayan, magugulat kayo dito. Kilala nyo ba yan? Si Kerwin Espinosa. Yan mga kabayan. Nako. Tatakbong mayor ng Alvera Leyte. Nako. Sa bagay. Teka lang Ano ang masasabi nyo dyan mga kabayan? Mukhang naloko na. Anong nangyayari sa ating bansa? Yan po ang comment dito. Binabasa ko lang. Ito, pakita ko sa inyo. Ang comment po ni Samuel Muahe. Naloko na. Anong nangyari sa ating bansa? Sa bagay, presidente nga natin, talaga ba? Convicted daw, sabi niya. Ibang senador natin naman ay plunderer. Kaya pa ba ng mga kababayan? Ako. Well, anyway, wala naman tayong magagawa kasi karapatan nila yan, di ba? Yun nga po hinahanap ko nga po yung, di ba, sinasabi ng COMELEC, di ba, ni Garcia, that they are open for the random drug testing sa mga kakandidatong mga politiko. Pero wala naman tayong nakikita na random drug testing kasi hindi pa nga batas, no? May point din kasi hindi pa nga po batas kasi itong young guns ng
Kamara ay tinutulan yung panukalang batas ni Congressman Paulo Duterte na random drug testing para sana sa mga tatakbo, no, na mga politiko. Ano na lang ba ang mangyayari kung ganito? Ha? Ngayon, for example, manalo to ng mayor, di ba? Baka pagdating ng panahon, maging presidente pa natin to. Wala na. Zombie na lahat ng tao sa Pilipinas pag nangyari yan. Kaya kayong mga taga Leyte, mag-isip-isip kayo. Diba? Kung eto ba? No? Pero sa hirap ng buhay ngayon, baka mapilitan pa rin kayo. Tanggapin nyo yung ibibigay nila. Pero hindi ko masasabing pera ng taong bayan yan. Kasi hindi naman ito politiko di ba? Baka galing yan sa ibang pinagkakakitaan nila. Pero tanggapin nyo na rin. Pero wag yung ganun rin naman ibibigay, tanggapin nyo. Di ba? Pero grabe mga kababayan. Only in the Philippines yata ito. Hindi. Meron din sa Mexico, di ba? Pero hindi pwedeng maging ganun tayo. Di ba? Ay nako. Maging maging narco politics, di ba? Yung tawag nila ganun yun Hirap talaga mga kabayan. Pinaghirapan to ni PRRD, no? Na makulong. Eto nga po, News 5, 9 hours ago. Naghain ang self-confessed drug lord. Self-confessed mga kabayan. Ibig sabihin, he really identified himself na drug lord nga siya. Diba? Na si Kerwin Espinosa ng kanyang certificate of candidacy para sa pagka-alkalde ng Albuera, Leyte. Yan mga kabayan. So yan po. Kaya ito pa, tingnan nyo dito yung balita. Idinawit ang mag-ama sa illegal drug trade noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dito self-confessed. Tapos idinawit. Ano ba talaga News 5? Ano ba talaga? Self-confess? Diba? Tapos idinawit lang. Ano ba yan? Mukhang niloloko yung taong bayan. Well, anyway mga kabayan, gusto ko lang pong i-share ito. Dahil baka ito lang yung naipapalabas sa mga balita. No? At meron pang iba na hindi lumalabas. I-share nyo na. Diba? Well, anyway, ito pa. No, ito yung kalbo na sinasabi ko mga kabayan, si Gary Alejano, ng Magdalo Party List first nominee. First nominee pala ito. Sabi niya dito mga kabayan, kung mananalo, at sa mga nakikita ko, sabi niya, ulitin natin para makabuelta tayo. Kung mananalo at sa mga nakikita ko pong mga violation against the Constitution, malaki po ang posibilidad na maghain po ako ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Grabe ang taong ito. Tatakbo lang siya bilang isang kongresista para maghain ng impeachment. Ay nako dong. Hindi ka magwawagi kung yan lang ang ano mo. Yan lang ang why mo. Diba? Laliman mo naman yung dahilan kung bakit ka tatakbo ng ano. Kung bakit kailangan mong manalo. Diba? Kung yan lang, para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, gustong-gusto mo nang manalo, walang boboto sa'yo. Diba? Pero kung sabihin mo para sa parang mambudol ka rin. Kaya nang ginawa ng ating presidente, di ba? Mambudol ka muna. Huwag ganito. Masyadong agresibo. Di ba? Mambudol ka muna. Pabababain ko ang bigas hanggang 5 piso. Baka posibleng manalo ka. Alejano. Gary Alejano ng Magdalo Party List. Grabe naman itong rason nyo. Parang wala ka pa sa pwesto, eto na yung ano mo, plataforma. Sa bagay, mga kababayan, no?
Si Manny Pacquiao nga gustong-gustong ano eh, 'di ba? Ipakulong si ang mga Marcos pero ngayon nandun sa kanila kasama nila nangangampanya. Oh, 'di ba? Gaya ang buhay walang ano eh, walang permanente. Kaya itong kalbong ito baka hindi ito manalo, 'di ba? So eto na nga mga kababayan, tingnan nyo yung caption mula po ito sa balita.com.ph na line up ng senatorial candidates ni PBBM wala namang kwenta. Nako. Valentine Rosales, yan. Isa po yan sa mga netizen mga kababayan na nag-react dito sa senatorial slate, no, ng ating administrasyon. Anong masasabi nyo? Kung sa kanya ay walang kwenta, sa inyo, ano po ang inyong masasabi dito sa senatorial candidate, no, ng ating administrasyon? Parehas kami po, no? Parehas po kami. Wala ring kwentas para sa akin eh. Ito, ano ba ang kanilang mga nagawa? Yung iba nga dyan, hindi marunong magsalita. Marunong magsalita, pero hindi nagsasalita. Di ba? Patulog-tulog lang sa Senado. Sweldado ng taong bayan. Yung iba naman, convicted. At yung iba naman, mga trahidor. Anong aasahan mo dyan? Yung iba naman, talagang magaling magtanim. Di ba? Magaling magtanim po, mga kabayan, yung iba dyan eh. Yung iba talaga mga balimbing, mga mangga. May kwenta ba? Walang kwenta. Di ba? Eto na mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nangangatwiran po si Erwin Tulfo na yung usapin daw po, umamin sila na may usapin na ng impeachment, no? Pero nag-trigger lang daw to nung hindi nanumpa si BP Sara. Antindi, no? Tignan niyo po talaga yung mga kandidato, no? Matapos pong semi-semi lang, umatake na rin to si Erwin Tulfo. Siguro sabi ni, hindi kaya ng mga malalakas ang loob pero mga walang pangalan na congressman. Ikaw naman ang pinakasikat, number 1 ka sa Senate. Pakita mo naman. Hirap ng may no? Ang hirap ng meron kang Erwin, no? Napakahirap nung may nangangamuhan ka. Yan po ang mahirap sa may amo, no? Sa lahat. Yan mga kabayan, si Representative Erwin Tulfo, palaging kasama yan ni ni Speaker Romualdez, diba? Sa pamimigay nila ng mga ayuda na almost 1.2 billion, diba? Hindi nila nakikita yan kasi siguro nakikinabang rin sila. Representative ito diba? Itong si Erwin Tulfo, nakilala po natin ito sa kanyang programa na kung saan tagapagtanggol ng mahihirap, tagapagtanggol ng masang Pilipino. Pero bakit ngayon dito sa 1.2 something billion, diba? Na ginagastos isang araw, isang area, hindi sila umiimik. Grabe naman. Po, pag may amo ka, siyempre, sa lahat naman po, di ba? Hindi po, kung gusto mong manatili sa trabaho, lahat po yan, Ano yan? Across the board yan. Kinakailangan mong sumunod sa iyong amo. Kasi kung hindi, tigba ka. Di ba? Okay. Mahirap talaga yung may mga nangangamuhan, no, Erwin, no? Okay na sana, Erwin, no? Dehin bukiki ka lang sa mga issue. Number 1 ka sa mga survey. Hindi pumayag yung amo mo na mananatili ka lang tahimik. Di ba? Hindi po pwede yung jula-julalay ka lang. Marami nang jumujulalay sa amo mo. Kailangan yung popularidad mo mapakinabangan. Alam po ninyo, no? Tigilan na yung pagpapanggap. Nakita na, nagpapakita na ng kulay. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Impeachment ang sinisigaw ngayon ni Erwin. Nagsasalita na siya ng impeachment ngayon. Binabalik pa nila kay BP Sara. Si BP Sara na ngayon na may kasalanan kung bakit siya ma-impeach. Ang nakakatakot dito, kumakandidato po ito na senador, no? Imbis po, alam naman nila na malakas pa yung Duterte sa mga tao. Pero walang pakialam yung amo nito. Kinakailangan mong gamitin yung popularidad mo para masiraan tong si BP Sara or else.
Ang point ko lang mga kapatid, hindi totoo yung mga sinasabi nito na sila ay independent, no? Sila ay maasahan mo sa kanilang kagalingan. Wala po, sunod-sunuran din to. Mahirap pong mahirap po to. Pag nanalo po tong mga tao yung mga kandidato po ni BBM, alam nyo na yan kung anong magaganap kay BP Sara. Impeach talaga yan, no? Kaya mga kapatid, sana lang, kasi sayang tong pinaglalaban natin. Kasama kayo sa laban, ayaw nyo tong administrasyon na to, pero pagdating ng eleksyon, boboto pa rin si Erwin, kasi sikat, number 1, iboboto pa rin si Tito Soto, kasi sikat, number 1, iboboto pa rin si Lacson, kasi sikat, number 2, iboboto pa rin si Aimee, kasi sikat, number 3, iboboto. Wala rin mangyayari sa mga pinaglalaban natin. Inuobligan niyo yung mga tao, nagagalit pa kayo. Bakit ba ayaw ng mga tao na to na lumabas para mag-rally? So yan mga kabayan, no, ramdam po natin yung yung ini-stress talaga, no, ni Sir Badong Aratiles kung ano po ba talaga ang mangyayari kapag manalo po itong mga kalaban sa politika. Una-una mga kabayan, kung gusto nyo, no, gusto nyo ma-impeach si Vice President Sara Duterte, kasi dito sa Kongreso, wala nang problema sila sa impeachment no? Ang problema na lang po, no, sa Kamara, sa lower house, wala na po silang problema. Lahat naman yan na pipirma na lang yan, no? Ang problema po ay yung problema po nila nasa taas, nasa Senado. Kasi meron pa pong mga talagang ipinaglalaban ang ating Vice President. Ngayon, kung gusto nyo po na ma-impeach si Vice President Sara, iboto nyo na ito. Diba? Iboto nyo na itong mga hinayutak na ito. Pero mga kabayan, kung ayaw nyo naman, no? Ayaw nyo nang maranasan pa yung nararanasan natin ngayon, diba? Kasi mga kabayan, parang naiisip ko na mukhang lalala pa ang sitwasyon ng Pilipinas, diba? Sa mga darating na panahon. Kasi dahil dyan sa pinirmahan nilang batas, di ba? Well, sa ibang natin yung pag-usapan sa ibang vlogs, pero napakalaki po ng impact nun sa atin, di ba? Okay. Kung gusto nyo po na manalo itong mga ito at ma-impeach si BP Sara, iboto nyo na. O yan, i-reverse psychology ko na kayo. Nire-reverse psychology ko po kayo kasi para naman para maging ganahan sila, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Don't forget to like, share, and comment mga kabayan. Maraming salamat po.